Ola from Barcelona. Tonight, may susupresahin tayo. Yung akala niyang dinner lang kasama ang dalawang kaibigan ay magiging isang gabi pala na di niya malilimutan. May pulis na mag-uhubad dito kaya kung may kasama kayong batang nanonood, pakiskip na lang po ng videong ito. Charis. Rated PG. So eto na nga, bihis na tayo at naka-makeup na rin. Gusto ko sana ipakita ang pag-makeup ko pero wala naman din siguro ang pagbabago kaya skip na lang natin ito. Etong outfit na napili ko, isang itim na blouse lang at palda na kinuha ko sa cabinet ng panganay ko. Sunuot ko na lang itong high boots ko na nabili ko pa yata nung wala pa akong anak. Mukha na akong sex bomb kaya sige okay na yan. Ang mahalaga ay sumunod tayo sa dress code ngayong gabi. Dapat daw ay nakaitim kami. Syempre din naman tayo pwede magsama ng bata kaya iiwan ko muna sila sa biyanan ko. Pero itong si Shabjama iba ang plano. Iiwan lang daw muna si Jana yung bunso ko. Kasi didate naman niya yung panganay naming si Julia. Gusto niya kasi na minsan may solo banding sila. At sa isang araw ay si Jana naman daw ang isasama niya. Gusto daw niya napakainin ng susi si Julia ngayong gabi. May order nga pala sa akin ng frozen longganisa kaya may plastic bag akong dala. Nagbibit na rin ako ng chorizo Filipino para ipamigay at pasubok doon sa mga kasama ko. So dahil bachelorette party nga ito, hindi may iwasan ang alak ngayong gabi. Kaya naman hitid na ako ng asawa ko. Medyo malayo kasi sa city ang bahay namin. At sigurado madaling araw daw kami matatapos kaya medyo bored itong asawa ko. Kahit anong oras daw isusunduin niya ako. So hinatid niya ako hanggang dito sa hagdan. Ang pula naman. Doon daw kasi sa basement magaganap ang kababalaghan. Charot. Isa itong hotel dito sa Plaza Real ng Barcelona na tinatawag ng Hotel Roma. Maganda pala dito sa baba. Elegante, romantic, may sarili kang bar dito. At may mga ilang tables din pero kami lang ang tao kasi ni-reserve namin ito. Bukod sa bride, wala akong kilala sa kanila. Pero di naman ako na out of place kasi magaling lahat silang makisama. At lahat kami dito ay Pilipina. 9 PM darating ang bida. Kaya 8:30 pa lang andito na kami. Dahil maaga naman kami dito, nag-promote muna ako ng bagong produkto ko. Ang Chorizo Filipino Bites at Chorizo Filipino Sticks. Diba? Wala tayong oras na sinasayang. Panggasoline na din yan. Charot. So excited na nga kami at magna 9 PM na. Pinasot pa sa amin na siyang organizer ng party na ito na si Joy na kapatid nitong ating bride-to-be. May papasot din siyang white dress, accessories at sapatos sa kapatid niyang si Janine pagdating niya. Pag-upo pa lang, nag-offer agad silang inumin. Fermented grape juice yung napili ko. Unlimited daw lahat hanggang ikaw ay mahilo. Sunundan din agad isang performer. Dahil 9 PM na wala pa rin ang bride natin. Na traffic. Kaya kami muna in-entertain ni Kuya dito. May isang event pa daw kasi siya mamaya. Puro bakit muna ginagawa niya nung una. Hanggang sa isa-isa na niyang nilandi itong mga kasama ko. Akala ko talaga maghuhubad na. Pero sumayaw lang ng pa-sexy, nagpalaro at pinatawad niya kami ng bongga. Tapos na ang show wala pa rin ang bida. Nagpaalam na sa amin si Kuya na kumakanta. Ayan na, sa wakas dumating na si Janine. Ang na-traffic na bride natin. Nagulat syempre ang bruha. Pero kita ko na agad ang kaba sa mukha niya. Hindi niya na-expect nandito din ako. Matagal na kasi itong nakaplano. Kaya tinabi kong alon ito para sa kanya. Habang nagpapalit ng damit si Janine, isinurb na rin itong mga pagkain namin. Sa first course, salad ang pinili ko. At sa main course naman ay beef stew na may kamote yata ito. And for dessert naman ay brownie. So nagsuserve sila ng pagkain dyan habang nagpe-perform yung mga performers natin. So hinantay pala ni Kuya na dumating si Janine para pakabahin siya ng konti, patawan at para i-congratulate na rin. After niya, komedya naman ang sumunod. Pero in Spanish yung mga joke niya, kaya di magets ng iba. Pero tinatranslate naman niya para sa mga kasama kong hindi taga dito. Nagpa-game siya gamit ang walis at paper roll. Medyo nahilo na si Janine dyan. At napaos ng kakasigaw itong mga kasama ko. After na isang oras na i-shoot naman, pinasayaw niya rin kami lahat dito. At in fairness, ang galing niyang comedian. Nag-enjoy kami lahat sa kanya. Pero akala ko talaga siya yung huli, hindi pa pala tapos. Kahit ako ay nagulat na may pulis dito. At syempre, ang gusto niyang arestuhin ay si Janine. Kinilig ang karamihan sa laki ng kanyang katawan. First time ko may experience yung ganito. Yung mga bachelorette party or despedida party ko tawagin nila dito sa Spain. Naimbitahan ako isang beses ay more on dinner lang. More on relax lang yung napuntahan ko. Eto dito, pinagpawisan talaga ang bride namin. Pero syempre, katuwaan lang naman ito. Isang alaala na siguradong dadalhin niya ngayong gabi hanggang pagtulog niya, hanggang siguro pagtanda na rin niya. In last naman, ikakasal na itong kaibigan nating si Janine. Sa wedding na yan, dadalhin ko rin kayo. Kung matutuloy, masyado kasing ganilangan ni Kuya. Baka after nito ay magdalawang isip na siya. Charot. Nakipag-engage din ang dancer natin sa aking mga kasama. Buti na lang doon ako po sa sulo kung saan hindi niya ako abot. Kinakabahan din ako sa mga moment na yan. Pero naisip ko, eto ay katuwaan lang din naman. Uminit ng uminit ang gabi. Nawala na ang boses ng mga binibini. Nakita mga hindi dapat makita. Nasa inyo hindi ko na ipapakita. At baka maban tayo ni Meta. Natapos ang dinner na may ngiti hanggang mata. Magkaklabing naman daw kami. Pero wait lang, mamimigay muna ako ng longganisa. Nung nakita kong puro Pinoy yung mga nasa kusina, ibinigyan ko na rin sila ng free taste itong Chorizo Filipino. At syempre, para na rin dito sa mga kasama ko. Nagmetro na lang kami papunta doon sa club na gusto nilang puntahan. Hindi na nakasama yung iba kasi may mga trabaho pa sila kinabukasan. Andito naman tayo sa Ciutadella, kung saan matatagpuan ang napakaraming bars and clubs ng Barcelona. Muntik pa kami hindi papasukin dahil sa mga chorizo na bitbit namin. Dahil ayaw nila itapon para di masaya, nagpaiwan na lang sa labas at umuwi ng bahay itong kapatid ni Janine. Nagstay
Nag-stay lang kami ng isang oras, sumayaw, uminom, at nagpasundo na rin ako sa aking asawa na malayo pa ang binayahe. Buti na lang gising pa siya. Nag-enjoy ako sa gabing ito. Kaya kahit nasa bahay na isumasayaw pa rin ako. At dito na natapos ang vlog na ito. Sana nag-enjoy din kayo. Hanggang sa susunod. Adios!